Sa wakas, nandito na rin tayo sa terminal. Ilang oras nga ba sa inyo galing dito sa syudad, babe? Sasakay tayo ng jeep. Mga 30 minutes din. Tapos, maglalakad na mga 1.5 oras papunta sa bahay namin ni nanay. Layo pala talaga ng bahay nyo, no? Sure ka bang sulit tong pagod natin? Sobra pa sa sure. Yun nga. Napakaganda ng baryo na tutumbukin natin. Baryo ni na Lolo. Galing sa bahay namin, mga 2 oras na lakaran din yon. Pero napakayabong ng gubat. May ilog din na merong talon. Ako sa totoo lang hindi ako sanay sa mga ganitong adventure trip sa kalikasan. Mas masaya mag-bar hopping eh. Kung di lang talaga ikaw ang nag-imbita, di ako sasama. Hayaan mo na, minsan lang naman eh. Tsaka para matry mo rin makalanghap ng sariwang hangin sa gubat. Di yung puro usok ng tambutso at yosi yung nalalanghap mo. Oo na. Andito na nga ako eh. Kung di lang talaga kita labs eh. Ikaw ba Sandy, ayos ka lang? Namumutla ka. Medyo nahihilo nga ako. Kakapagtaka. Kasi di naman ako mahihiluhin sa biyahe. Kumain na lang muna siguro tayo. Baka kasi nalipasan ka lang ng gutom. Alaunan na rin oh. Sige, pero bibili muna ako ng gamot. Para mainom ko agad pagkakain. May butika akong napansin kanina sa labas ng terminal na daanan ng bus. Kaya mo ba? Kung si Rocky na lang kaya bumili ng gamot. Hindi na, ako na. Kaya ko pa naman. Ganito na lang. Kita mo yung karinderyan yan? Diyan tayo kakain. Mauna na kami dyan kasi baka magkapunuan na. Sige, susunod na lang agad ako. Ano ba to? Ba't ba sumakit ang ulo ko bigla? Kakainis naman. Teka ma'am, sandali. Sa'yo yata tong panyo. Ha? Oo, akin nga. Salamat kuya ha. Kayo ba papunta sa isang baryo sa may ilog na may talon? Opo. Bakit po? Pasensya na kung narinig ko ang usapan ninyo kanina ng mga kasama mo. Pero mas maganda kung huwag ka nang tumuloy. Teka, bakit naman? Tsaka sino ka ba? Bakit mo pinapakialaman ang lakad namin? Wala akong masamang intensyon. Ang akin lang hindi kayo mapahamak nung kasama mong lalaki. Ano bang pinagsasasabi mo? Ba't naman kami mapapahamak doon? Bahay ng kaibigan namin yung pupuntahan namin. Walang dahilan para mapahamak kami. Hindi kita pipiliting maniwala sa akin. Ang akin lang binabalaan kita. Mag-ingat kayo ron. At sana, makauwi pa kayo. Problema ng weirdong yun. Kala mo talaga digmaan yung pupuntahan namin eh. Sayang, gwapo pa naman. Good day, Sitio Pangil. Pwede niyo po akong tawaging Sandy. Senior accountant sa isang mall dito sa Cebu City. May asawa at 2 anak po. Itong isi-share ko sa inyo ay nangyari noon pang 1999. 22 years old pa lang ako nito at isa pa lang simpleng clerk sa isang opisina. Minsan ay nagyaya ang katrabaho kong si Rina. Punta raw kami sa kanilang baryo sa Leyte. May malaking pista raw kasing gaganapin doon. Inimbitahan niya ako kasi ako ang pinaka-close niya sa opisina. Kasama rin namin ang boyfriend ni Rina na si Rocky, empleyado sa isang car dealership. Pumayag naman po ako kasi miss ko na rin na magbakasyon sa bukid-bukid. Magtampisaw sa malamig na ilog, lumanghap ng preskong hangin at kumain ng sariwang mga prutas. Yun nga lang ang inaasahan kong refreshing na bakasyon ay hahantong pala sa isang malagim na tagpo. Tipo ng lagim na dinulot ng kasumpa-sumpang balak ng mga aswang. Heto. Pinag-order na kita ng sinigang. Para naman mainita yung sikmura mo. Salamat Rina. Pero, ayos ka na ba talaga dyan sa nilagang itlog at saging? Para namang di mo pa ako kilala. Alam mo naman di ko bet mga ulam na masyadong malalasa. Nakabili ka ba ng gamot, Sandy? Oo, meron na. May nakasalubong nga lang akong weirdong tao ron.
Weirdo? Paano weirdo? Narinig kasi niya yung usapan natin kanina pagkababa ng bus. Inabol ako para iabot yung panyo na nahulog ko. Tapos sinabihan ako na wag na raw tumuloy. Mapapahamak lang daw tayo ron. Uy, seryosong bantayan ah. Mamaya may binabalak palang masama sa'yo o sa atin yun. Relax, Rocky. Normal lang yan. Paanong normal? Magbabanta ng gano'n, normal para sa'yo? Tagong-tago kasi yung lugar nila Lolo. Yung sabi ko na may ilog, sa gitna pa ng gubat yun. Nasabi ko na yan sa inyo, di ba? Oo. Eh ano namang meron kung nasa ganong lugar ang baryo ng lolo mo? Bihira ang mga dumadayo ron kasi nga mahirap puntahan. Ang resulta, maraming mga kwentong kumakalat tungkol kina Lolo. Kasyo, kumukup-kup daw sila ng mga rebelde o mga delikadong tao, kaya ayun. Eh, sigurado ka bang okay lang tayo ron? Aba syempre naman, mukha ba ako hindi okay? Oo, dumadalaw-dalaw lang kami ni nanay doon. Pero hindi naman ako napapahamak, diba? Kaya sinisigurado ko sa inyo, magiging okay lang tayo ron. Magiging sulit at masayang bakasyon natin. Oh, siya, tama na yan. Kalimutan na natin yung weirdong yon. Baka masira pa ng tuluyan yung mood natin eh. Oo nga, kumain na tayo at nang makalakad na tayo. Buti na makarating tayo sa amin bago mag-alas 5. Pagkatapos kumain ay bumiyahe na po kami ulit. Sumakay kami ng jeep, saka lumakad sa mga baryo na maraming palayan at maisan. Mga isa sa kalahating oras na lakaran din po yun. Hanggang sa makarating na kami sa bahaging Makahoy. Doon ay may natanaw akong bahay na gawa sa matitibay na uri ng kahoy. Tapos yero ang bubong. Maliit at simple kong titignan, pero halatang matibay. Yan na bang bahay ninyo, babe? Oo, yan na yun. Diyan ako lumaki. Aba, simple lang tingnan ha. Pero mukhang maayos at maaliwalas ha. May poso rin sa gilid. Diyan ba kayo naliligo? Pwede ka maligo dyan. Pero may banyo naman sa bandang likod. Nakahiwalay sa bahay. Mukhang magiging maganda nga ang bakasyon natin dito ah. Preskong paligid eh. Sabi sa inyo eh. O ayan, andito na tayo. Nay? Nanay Miray? Andito na po kami, Nay! Nanay? Rina anak, sa wakas nakauwi ka na rin. Yun nga po eh. Aabot pa kami sa pista kina Lolo. Rocky, Sandy, si Nanay Miray. Sila bang mga nabanggit mo sa sulat? Yung kaibigan mo at ang nobyo mo? Opo, sila ho. Ito ang nobyo ko, si Rocky. Magandang hapon po, tita. Magandang hapon din sa iyo, iho. Nanay na lang din ang itawag mo sa akin. Hindi ako sanay sa mga ganyang panglungsod na tawag eh. Sige po, Nanay Miray. Ito naman ho si Sandy. Matalik kong kaibigan sa opisina. Ay, kumusta ka, Ineng? Ayos lang po ako, Nanay Miray. Magandang hapon po. Hindi ko po alam kung bakit, pero bigla na lang akong kinabahan nang titigan ako ni Nanay Miray. Napalunok ako ng laway at bahagyang napatras. Naramdaman ko ring nanlamig ang katawan ko. Pinagpawisan din ako. Hindi pa kasama ang pawis ko sa mahabang lakaran. Sandy, ayos ka lang? Namumutla ka na naman ulit. Uy, Sa pagod lang siguro to, Rina. Pasensya ka na talaga ha. Kanina pa kakaibang pakiramdam ko eh. Ay, pumasok na kayo sa loob. Ay, magkakatay lang ako ng manok panghapunan natin. Para naman makakain kayo ng maayos ngayong gabi. Mahaba-habang lakaran pa naman ang susuungin niyo bukas. sige po, Inay. Pagkapasok ay doon ako pinadiretso ni Rina sa kanyang kwarto. Doon daw ako pwedeng magpahinga at matulog. Kaya naman umidlip muna ako kasi masakit pa rin talaga ang ulo ko. Gumising lang ako nung maghahapunan na. Pagkatapos kumain ay natulog na ako ulit at malalim na ang gabi nang magising na naman ako. Anong oras na ba?
Ay, buti di na masakit ang ulo ko. Teka, nasan si Rina? Makalabas nga muna. Bumangon ako at lumabas ng kwarto. Nakita kong magkatabing natutulog sa sala sina Rocky at Rina, nakahiga sa nakalatag na banig. Hindi na talaga ako inaantok kaya lumabas ako ng bahay. Naiihi na rin ako noon. Naisip kong pumunta ng banyo. Doon ako dumaan sa may kusina kasi nga nakahiga sa sala ang magkasintahan. Bumungad sa akin ang madilim na paligid. Bilog na buwan lang at mga bituin ang nagsisilbing liwanag. Mula sa pinto ay napatingin ako sa kinaroroonan ng banyo. Gawa po sa kahoy ang dingding noon tapos yero ang bubong. Lumakad ako papunta ron. Ano ba to? Nanana yung balahibo ko. Sa ginaw lang siguro to. Napakalamig ng hangin eh. Pero nakakainis. Pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Nagpalinga-linga ako. Wala akong makita kahit sino. Sarado rin ang bintana at pinto ng bahay. Malamang tulog din kasi si Nanay Miray. Tumuloy na lang ako sa banyo. Hindi nga lang nawala ang kaba ko. Nang matapos na akong umihi ay inayos ko na ang sarili. Lalabas na sana ako, subalit May tao. May tao ba sa labas? Sinilipan kaya ako nun? May tao talaga. Sino yan? Sino ang andyan sa labas? May tumakbo na naman. Sino ba kasi yan? Nananakot ka naman eh! Ay, Diyos ko. Pumalabog ang yero. Ano ba kasi? nagulat ako nang biglang kumalabog ang yerong bubong ng banyo. Napatingin ako roon at agad akong napasigaw nang makita ang isang pulang mata na kasilip sa may siwang ng bubong. Isang mata lang ang nakita ko dahil maliit lang ang siwang. Hindi ko rin nakita kung anong nilalang ang nagmamay-ari noon, basta sigurado akong hindi yun mata ng tao. Napakapula po kasi at napakatingkad. Halos kakulay talaga ng baga ng uling. Sandy! Sandy! Bakit ka sumisigaw dyan sa loob? Si Nanay Miray. Ano bang nangyayari sa'yo? Eh, ba't ka sumisigaw? Nay, may kakaibang mata po doon. Sumisilip sa bubong. Hindi ko po alam kung ano. Basta, hindi po siya mata ng tao. Diyan po siya... Oh, nasa na yun? Kumalma ka, Ineng. Halika, bumalik tayo sa loob. Doon tayo mag-usap ng maayos. Uminom ka na rin muna ng tubig. Habang naglalakad kami ni Nanay Miray pabalik sa bahay ay lumingal-linga ako sa paligid. Pero wala talaga akong makitang anumang pwedeng magmay-ari ng matang nakita ko. May mga napapansin akong ibon pero pangkaraniwan lang naman ang kanilang mga mata. Eto, Ineng, inumin mo. Salamat po, Nay. Ano ba kasi nakita mo ron sa banyo ha, Sandy? Mata na parang baga ng uling kung titignan. Napakapulat, napakatingkad ng kulay. Hindi ko alam kung anong nagmamay-ari ng matang yun. Di kaya na malikmata ka lang? Sigurado ako sa nakita ko, Rocky. Gising na gising ang diwa ko noon. Baka naman kung anong ibon lang yun o hayop gubat. Marami naman kasi sa kanilang may matitingkad na kulay ng mga mata. Halimbawa, kwago. O di naman kaya pusa. Sana nga lang hayop lang yun. Pero nakakatakot pa rin kasi eh. Bigla-bigla na lang kasing sumisilip sa bubong. O siya, sige na. Maghanda na tayo. Mag-aalas 4 na ng umaga. Mag-almusal na tayo tapos lumakad na kaagad para makarating tayo kina tatay ng maaga. Sasama po kayo, Nanay Miray? Abay, syempre naman. Malaking piyesta yon. Kaya kailangan talagang naroon ako. Maayos na ba talagang pakiramdam mo, Sandy?
2-3 oras ang lakad ang bubunuin natin. Oo, okay na ako. Huwag niyo akong masyadong alalahanin. Sabi mo yan ha. O sige na, maghanda na tayo. Nag-almusal kami ng nilagang mais at saging nung umagang yun. Pagkatapos naming magkape ay naglinis lang ng bahay si Nanay Miray at naghanda kami ng mga gamit. Tsaka lumakad na agad kami nung papasikat pa lang araw. Medyo masukal pala talagang gubat na to, no? Ilang oras ka ulit ang lalakarin natin? 2. Pero dahil hindi kayo sanay ni Sandy sa ganito, baka mga 3 oras siguro. Buti na yun. Para may sapat na pahinga rin tayo sa pagitan ng paglalakad. Ay, buti na lang at maaga tayong umalis. Ay, makakarating tayo kaagad roon bago pa tumaas ng husto ang sikat ng araw. Hindi tayo matutosta sa init. Kahit naman nabutin tayo ng tanghaling tapat, di pa rin tayo masyado may initan, Nay. Medyo makakapal mga daon ng mga puno rito sa gubat. Tahimik lang akong naglalakad noon habang itingin-tingin sa paligid. Tama ang mga sinasabi, mga kasama ko. Medyo masukal nga talaga ang gubat na yon. May mga bahaging matataas ang mga talahib at halamanan. Napakakapal din ng mga dahon sa mga puno kaya di gaanong nakakalusot ang sinag ng araw. Ilang minuto pa may napansin akong hayop. Nakatungtong sa makapal na sanga ng isang puno. Teka, anong hayop yun? Aso ba yun? Ha? Saan? Yun o, yung nasa sanga, nakatingin sa atin. Kakaibang hayop nga. Parang aso na parang hindi. Tinuro ko ang nakita kong hayop. Mukha po siyang aso, medyo maliit pero kakaiba ang itsura. May kalakihan po kasi ang mga mata at masyadong mabagsik ang mukha. Matatalim din masyado ang mga ngipin. Wala naman siyang ginagawang masama pero pakiramdam ko ay nakahanda na siyang manakmal anumang sandali. Lintik na yan. Mukhang mangingialam na naman. May sinasabi ho kayo, Nanay Miray? Wala. Sabi ko, asong gubat lang yan. May mga ganyan talaga dito sa amin. Kaso bihira silang matsyempuhan. Masyado kasing maiilap ang mga yon. Magkatabi kami ni Nanay Miray noon, kaya naman naulinigan ko ang sinabi niya. Yun nga lang ay hindi ko alam kung sino ang sinasabi niyang nangingialam. Teka, sino yun? Ang bilis naman yata niyang nawala. Nalingat lang ako sandali eh. Yan ang sinasabi ko, Ineng. Mailap talagang mga yon. Mabilis silang nakakatakbo o nakakapagtago pag may tao. Kahit Nanay, masyado pa rin mabilis yung pagkawala niya. Kung nagtago o tumakbo lang yun, dapat napansin pa rin natin kung saan siya papunta. Hayaan na lang natin yun, babe. Magpatuloy na tayo. Sabi nga ni Nanay, asong gubat lang yun. Oh, Rina, tingnan mo doon. Ha? Ano ba kasing... Sinong binatang yan? Nanlaki ang mga mata ko nang mapatingin sa may halamanan. May 20 metro ang layo nun sa amin pero hindi talaga ako pwedeng magkamali. Siya talaga yun, ang weirdong lalaki na nagbabala sa akin tungkol sa pupuntahan naming baryo. Sigurado ako, Rocky. Siya talaga yun. Yung nagbabala sa akin tungkol sa lakad natin. Yung weirdo sa terminal. Yung nagsabi sa akin na huwag tumuloy. Ano? Paano naman niya nakarating dito? Paano niya tayo nasundan? Hindi ko alam. Hindi naman natin siya nakasakay sa jeep kahapon eh. Hindi rin siya nakasunod sa atin nung lumakad tayo papunta kina Nanay Miray. Kilala ko ang binatang yan. Taga ron yan sa baryong pinagmula natin. Doon sa may mga sakahan. Baliw ang lalaking yan. Mahilig gumawa-gawa ng mga kwento. Sinabi ko naman sa'yo, di ba, Sandy? Huwag mo na masyado isipin yung taong yan. Hayaan na lang natin. Mamaya saktan pa tayo niyan eh. Lumiyo na siguro tayo. Kung ako lang, baka kaya kong balibagin yan eh.
Pero ayoko syempre na madamay kayo. Bilisan na natin. Kabado ako nang magpatuloy kami sa paglalakad. Hindi mawala sa isip ko ang titig sa amin ng aso. Kung di kasi ako nagkakamali ay sa akin mismo siya nakatingin. Idagdag pa ang paglitaw na muli ng weirdong binata. Kaya naman itinuon ko na lang ang atensyon sa pag-usad namin. Sa paglalakad at pag-akyat ng mga paangat na bahagi ng lupa. Maya't maya rin kaming gumagamit ng itak para mamutol ng mga halaman at damo. Hanggang sa lumipas ang mahigit 3 oras, narating na nga namin ang isang tagong baryo. Mainit kaming sinalubong ng mga taga roon, lalo na po ng lolo gubang ni Rina. Mabuti naman at nakarating na kayo ngayong umaga pa lang. Mamayang gabi kasi ang salo-salo namin. May sapat na oras pa kayo para maghanda bago ang selebrasyon. Matanong ko lang po, Lo. Anong selebrasyon po bang idaraos ninyo mamaya? Pista ho ba? Oo, pista. Pista ng aming patron. Sinong patron po ba yon? Masyado kang matanong bata. Pero sige lang, mamayang gabi ay malalaman ninyo rin kung sino. Sa ngayon magliwaliw muna siguro kayo. Pwede kayong pumunta sa may ilog at maligo kung gusto nyo. Pasensya na po, pero mas gusto ko pong magpahinga ngayon. 3 oras din pong nilakad namin eh. Isa pa, ilang araw pa naman kami rito. Sapat na yun para sulitin ang pamamalagi namin. Ay, oo nga naman. Hindi nyo naman kailangang magmadali. Swimming na ako eh. Mauna na lang siguro kami ni Rina sa ilog. Habang nagpapahinga ka, Sandy. Pwede rin naman. Susunod na lang ako sa inyo. Hatid mo na kita sa tutuluyan natin, Sandy. Ilagay na rin muna natin yung mga gamit natin doon. Pumunta po kami noon sa isang bahay kubo. Classic po yung disenyo. Gawa sa kahoy at kawayan, nipa ang bubong, tapos may silong. Medyo maliit lang po yun, kasya lang ang banig para sa amin. Tapos may maliit na mesa. Ito ang magiging bahay natin sa loob ng ilang araw. Ayos lang ba sa inyo? Medyo maliit, pero ayos na naman siguro to. Parang alanganin tayo dyan Di nga, ayos na to. Makakapagpahinga naman tayo ng maayos dito. Ikaw Sandy, ayos ka lang? Siyempre naman, ayos na sa akin to. Presko naman eh. Medyo kinikilabutan nga lang ako. Kasi gubat ng likod nito. Huwag mo masyado isipin yung gubat. Wala namang mabangis na hayop dyan. Sigurado ka bang ayaw mo munang sumama sa amin ha, Sandy? Oo, susunod na lang ako mamaya. Pagod pa kasi talaga ako eh. Yun nga po ang nangyari. Umalis ang magkasintahan. Ako naman ay nagpaiwan sa kubo para magpahinga. Sinarado ko ang pinto pero bukas ang nag-iisang bintana para may makapasok na hangin. Nakaharap po iyon sa isang puno. Sa likod ng puno ay gubat na. Humiga ako sa nakalatag na banig at natulog. Hindi ko po alam kung gaano ako katagal ng tulog nang may maulinigan at maramdaman ako. May kumakalas ko sa labas. Ano ba yun? Ay! May tao. Sino ka? Uminahon ka. Hindi ako nandito para saktan ka. Nandito ako para iligtas ka. Hindi ka kasi dapat tumuloy dito. Kayo nung kasama niyong lalaki. Hindi kayo dapat naabutan ng dilim dito. Gulat na gulat ako nang bigla na lang pumasok sa bintana ang weirdong lalaki na nakasalubong ko sa terminal ng bus. Sisigaw na dapat ako pero tinakpan niya ang bunganga ko. Natakot ako ng husto kaya naman pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Sa isip ko noon ayokong gumawa ng ikagagalit niya at baka saktan niya ako. Opo, sinasabi niyang hindi niya ako sasaktan pero ikaw ba? Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, maniniwala ka ba agad?
sa akin? Ano ba kasi ang pinagsasabi mo? Mahirap ipaliwanag. Kasi hindi talaga kapanay-paniwala eh. Paano ako maniniwala sa'yo kung yan ang sinasabi mo? Ganito, kunin mo itong pintas ko. Tiningnan ko ang inabot niyang kwintas. Ang palawit noon ay parang kalamansi pero kasing tigas ng bato. Kasing laki rin ng dulo ng hinlalaki. Ang lubid naman ay gawa sa abaka pero kulay itim. Sa daan papuntang ilog, may makikita kang patay na puno. Sa likod nun, may malaking kumunoy. Tumayo ka sa ilalim ng puno. Tapos, sumilip ka sa lubid nitong kwintas. Tignan mo ang kumunoy. Nababaliw ka na ba? Gawin mo at nang makita mo ang patunay na hinahanap mo. Pero kailangan yung gawin bago gumabi. Kailangan din walang makakita sa'yo kapag ginawa mo yun. Kapag napatunayan mo na ang lahat, puntahan mo ko doon sa may gubat, sa daan papasok ng baryo na binagtas nyo kanina. Magtatago ako ron. Doon kita hihintayin. Bakit hindi mo na lang kasi sabihin agad? Ang dami mo pang paandar. Nasa baryo kayo ng mga aswang. Aswang lahat ng nandito. Pati na yung kaibigan mong babae at ang kanyang nanay. Dinala nila kayo rito nung kasama mong lalaki para gawing alay. Iaalay nila kayo sa ritual nila mamaya. Nasisiraan ka na ba ng bait? Alam mo, mukhang totoo yatang sinasabi ni Nanay Miray eh. Baliw ka lang. At hindi ka lang simpleng baliw. Mukhang desperado ka pa sa pagkakalat ng mga kwento-kwento. Biro mo? Talagang sinundan mo pa kami rito para lang sa kalokohan yan? Sinabi ko na sa'yo, hindi ka maniniwala kung sinabi ko lang ng ganito. Kaya nga patunayan mo sa sarili mo. Ihintayin kita ron sa daan papasok ng baryo. Mas maganda kung maisasama mo yung lalaki. Itatakas ko kayo. Sa totoo lang ay hindi ko maintindihan ang mararamdaman ko habang nakikinig sa binata. Nawiwirduhan ako at nagtataka sa pinagsasasabi niya. Pero di ko rin maalis ang matinding kilabot at kaba. Baka nga naman kasi ano ang gawin nun sa akin. Todo ang kabog ng dibdib ko habang kaharap siya. Nakahinga lang ako nang maluwag nang lumusot na siya palabas ng bintana. Tumingin sa akin tsaka tumakbo na pasuot ng gubat. Nahagis ko naman sa sahigang kwintas na bigay niya. Puisit na taong yun. Nilipad ang pagod at antok ko. Napaka-weirdo. Desperadong baliw. Punyeta. Nakabunta na nga lang sa ilog. Lumabas ako ng kubo. Kita kong abala ang mga tao sa kanilang paghahanda. May mga nagkakatay ng mga baboy, kambing. Meron ding nagluluto na ng kung ano-anong mga putahe. Yun nga lang hindi ko mahanap si Nanay Miray o kahit ang lolo gubang ni Rina. Wala akong mapagtanungan kung saan ang daan papuntang ilog, kundi isang bata na napadaan malapit sa akin. Kumusta bata? Magtatanong lang sana ako. Saan ang papuntang ilog dito? Sa kabilang dako pa po. Lalagpas kayo sa kabahayan ng baryo. Tapos, may madadaanan kayong manipis na kakahuyan. Magtuloy-tuloy lang po kayo sa daan hanggang sa matanaw niyo na ang ilog. Hindi ba malayo yun? Galing dito, mga 10 o 15 minutong lakad din po. Ah, okay, sige. Malapit lang pala. Salamat ha. Ayos lang po. Mukhang napakasarap niyo namang babae. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakatikim ng dalaga tulad niyo. Ha? Nabastusan ako sa narinig ko sa bata. Unang akala ko kasi tinutukoy niya ay kung anong kalaswaan. Subalit sa di malamang dahilan ay bigla ko nalang naalala ang mga sinabi sa akin ng lalaking baliw. Kaya naman kumagat sa kaluluwa ko ang kilabot. Ano bang sinasabi mo? Bakit ka nakakapagsalita ng ganyan? Bata-bata mo pa ganyan ang sinasabi mo? Oh,
Tawag na po ako ng nanay ko. Diyan na po kayo. Pagkatakbo palayo ng bata ay pasimple akong naglakad pabalik ng kubo. Dinampot at binulsa ko ang kwintas. Tsaka lumabas ulit. Pinilit kong pagtibayin ang sarili ko. Lumakad ako sa gitna ng baryo. Bumabati ako sa mga nauunang bumabati at kumakaway sa akin. Subalit di ko na maiwasang bigyang kahulugan ang mga titig nila sa akin. Ordinaryo kung titignan ang trato nila. Nakakapiko na to. Ano bang nangyayari sa akin? Mukhang nalugiyatan ng baliw na yun ang utak ko. Kaser naman, no? O ano-ano na tuloy iniisip ko. Teka, yan ba yung patay na puno? Totoo nga. May kumunoy nga sa likod ng puno. Natigilan ako nang makarating sa may manipis na kakahuyan. Nakita ko kasing may napakalaking kumunoy nga roon. Siguro ay kasinlaki yun ng isang buong basketball court. Hindi ko matansya ng maayos kasi nakahalo iyon sa kakahuyan. Meron ding mga patay na puno sa gitna ng mismong putikan. Maliban pa ang mga yon sa puno sa may kinatatayuan ko. Diyos ko, kinikilabutan ako. Totoo nga. Totoo nga ang sinasabi ng lalaking yon. May kumunoy nga rito. Ano bang gagawin ko? Susundin ko ba yung sinasabi niya? Teka, baka may tao. Baka may makakita sa akin. Sa kaba ko ay ramdam ko na talaga ang panginginig ng kalamnan ko. Kinapakapa ko ang bulsa ko. Naramdaman ko ang kwintas. Napalunok ako ng laway. Nagpalinga-linga ako. Walang kahit sino sa paligid. Kinuha ko ang kwintas sa bulsa ko. Bahala na. Gagawin ko na lang. Kung wala namang kabuluhan ang sinasabi ng baliw na yon, di walang mangyayari. Natatakot lang ako sa wala. Susubukan ko. Ano? Paano? Bakit nagkaganyan ang kumunoy? Pula? Dugo? Mga katawan? Diyos ko! Pakiramdam ko ay hihimatayin na ako sa nakita ko pagkasilip ko sa lubid ng kwintas. Ang kumunoy po kasi ay bigla na lang nagbago ng itsura. Medyo mahirap pong ilarawan pero susubukan ko sa abot ng makakaya ko. Una po yung mismong kumunoy parang naging magkahalong putik at dugo. Ikalawa may nakahalo roong mga bangkay, laman at buto. May katawan ng mga patay na hayop at meron ding sa tao. Mula naman sa putikan ay may umaangat na kung anong usok na itim. Manipis lang po yun. Sumasabay naman po doon ng napakabahong amoy. Siguro ay yun ang amoy ng laksalaksang bangkay na nasa kumunoy. Panginoon ko, anong kademonyohan ba to? Bakit may ganito sa lugar na to? Baryo ba talaga to ng... Hindi ka kasi dapat nakikinig sa mga sinasabi nung kabak na yon. Tingnan mo, nagimbal ka tuloy. Narimiray? Hindi! Alimaw! Nagulantang ako nang may magsalita sa likod ko. Paglingon ko ay nakita ko si Nanay Miray, subalit agad kong napansing may mali sa kanya. Namumula ang kanyang mga mata. Katulad na katulad sa matang nakita kong sumilip sa bubong ng kanilang baryo. Anong gagawin niyo sa akin? Anong binabalak niyo sa amin? Inimbitahan ka nga namin, di ba? Kasi gusto namin kayong sumali sa salo-salo namin. Diyan ka lang! Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Huwag kang... Humakbang ako paatras para makalayo kay Nanay Miray, subalit hindi ko namalayan ang ugat ng patay na puno. Naharangan noon ang paa ko kaya ako napatihaya diretso sa kumunoy. Mamayang gabi, iaalay namin kayo sa aming Panginoon. Hindi! Hindi! Tulong! Saklala!
Ramdam kong unti-unti akong lumulubog sa kumunoy. Pumapasok ang putik, dugo at iba pang nakakadiring mga bagay sa ilong at bibig ko. Kinakapos ako ng hininga. Humahapdi ang baga ko at namamatay na ang paningin ko. Nilalamon din ako ng manipis na usok. Ramdam ko ring may dumadampi sa balat ko ng mga kung anong ayaw ko nang alamin. Ilang sandali pa po ay tuluyan ng akong nawalan ng malay. Tulong! Saklolo! Tulungan niyo ako! Mabuti naman at gising ka na. Kanina pa kami nag-aalala sa iyo. Ano ba kasing nangyari? Buong araw kang tulog. Tingnan mo gabi na. Pasado 6:00 na. Buong araw akong tulog? Oo. Nagtaka kami ni Rocky bakit di ka sumunod sa ilog. Pagbalik namin tulog ka. Kinigising ka namin pero di ka dumidilat. Hindi ganun yun. Nagising ako kanina tapos... Gusto kong magpaliwanag. Gusto kong sabihin ang lahat ng nangyari. Subalit nang maalala ko si Nanay Miray ay napatingin ako kay Rina. Bigla akong napatahimik at nag-alinlangan. Nilingon ko si Rocky. Nagtaka rin ako bakit tahimik lang siya sa isang tabi ng kubo. Iginala ko pa ng konti ang paningin ko. Sarado ang nag-iisang bintana ng kubo. Yung nakaharap sa gubat. Tapos ano? Hindi, wala. Nanaginip lang yata ako. O siya, sige na. Kumain ka na muna dyan. May mga pagkain dyan sa mesa. Lalabas din muna ako. Tutulong ako sa paghahanda. Babe, labas muna ako ha. Sandy? Oh, Sabihin mo sa akin, anong nangyari kanina? di ba nga? Buong araw akong tulog? Yang damit mo. Hindi yan ang damit mo kanina nang umalis kami ni Rina. Nagbihis ka ba? Oo nga no. Iba nang... hindi ako nagbihis. Ang totoo kasi niyan, habang nasa ilog kami, may narinig akong sumigaw. Babae. At siguradong sigurado akong boses mo yon. Andyan na ako! Grabe! Ang sarap ng tubig! Woo! Wala pa nga ito eh. Mas presko pa doon banda sa may talon. Yan mo bukas, sabay na tayo ni Sandy doon. Nako, nakaka-excite tuloy pumunta na doon ngayon. Si Sandy! Anong nangyari doon? Si Sandy ba yun? Parang di naman eh. Nag-aalala ako, punta natin. Hindi naman yata si Sandy yun. Baka kung sinong taga-baryo lang. Tulog ang kaibigan natin eh. Pero kailangan pa rin nating puntahan para makasigurado. Doon yata galing sa daan papunta rito sa ilog. Mamaya nadulas sa ako muna yun. O siya sige, sabi mo eh. Pinuntahan nga namin yung daan papuntang ilog. Wala ka doon. Pero may nakita kaming mga bakas ng paa. Kinabahan ako. Kaya bumalik na kami rito sa kubo. Nadatnan ka nga naming natutulog at iba na ang damit mo. Pero hindi nga ako nagbihis. Saan ang damit ko kanina? Ayun nga, pagbalik namin dito, naihi ako. Kaya pumunta ako dyan sa may gubat sa likod. Doon ko nakita ang damit mo. Parang binabad sa putik. Tapos halatang isinuksok sa ilalim ng halamanan. Para hindi makita agad. Tinago nilang damit ko? Para saan? Para hindi malamang nalublob ako sa... Sandy, sabihin mo sa akin kung ano ba talagang nangyari kanina. Ikwento mo lahat. Kinukutuban kasi talaga ako eh. Kinakabahan ako nang di ko alam bakit. Ganito, Rocky. Makinig ka sa akin. Kinuwento ko ang lahat kay Rocky. Mula sa pagpasok ng weirdong binata sa kubo hanggang sa pagkahimatay ko sa kumunoy, wala akong pinalagpas maski isang detalye. Nakakainis. Sana pala talaga, hindi ko pinalagpas sa mga napapansin kong kakaiba kay Rina.
May napapansin kang kakaiba sa kanya? Siyempre naman. Girlfriend ko siya eh. Una na ron, hindi siya kumakain ng mga may bawang at asin. Kahit kalamansi ayaw rin niya. Minsan din, may napapansin akong parang kakaibang kaliski sa balat niya. Tapos bigla-biglang nawawala. Iniisip ko lang na baka namamalikmata lang ako. Kasi maliit na bahagi ng balat lang naman niya ang nagkakaganon. Hindi mo kasalanan, Rocky. Sino ba kasi mag-aakalang may mga ganitong nilalang pala talaga sa mundo? Ang malala, nambibiktima pa sila ng mga iniimbitahan nila rito sa baryo nila? Yun ang problema natin ngayon. Teka sandali. Eto na nga bang sinasabi ko eh. Ayaw magbukas ng pinto. Nakakandado mula sa labas. Kinulong na nila tayo rito. Iaalay nila tayo sa kung anumang kademonyo na binabalak nila mamaya. Mamamatay tayo rito kapag hindi tayo nakatakas. Rina! Rina! Bakit hindi ko mabuksan ang pinto? Rina, hoy! Ba't mo kami kinandaduhan dito, babe? Rina! Rina! Pinilit namin magkunyaring wala pang nalalaman. Nagkunyari rin si Rocky na nagtataka lang kung bakit kami kinandaduhan sa kubo. Subalit wala kaming natanggap na anumang tugon. Naisip naming halughugin ng mga gamit namin at baka may mahanap kaming makakatulong. Halimbawa na lang ay mga gunting o kutsilyo. Kaso wala. Kahit yung kwintas na bigay ng binata ay wala na rin sa akin. Nakakapikon! Pati mga camping knife natin nawawala na rin. Maski gunting wala. Mukhang pinagplanuhan talaga ng mag-ina tong lahat. Uminahon ka muna, Rocky. Maghanap pa tayo ng paraan. Siguradong meron yan. Makakaalis pa tayo sa baryong to, hindi tayo mamamatay. May kumakatok sa bintana. Teka, sandali. Sino nandyan? Sinong kumakatok? Ako to. Huwag kayo maingay. Itatakas ko kayo. Diyos ko, salamat. Salamat at bumalik ka rito. Bumalik ako kasi hindi ka dumating eh. Ibig sabihin nahuli kayo. Pero kailangan nating magmadali. Baka mabisto nila tayo. Sandali lang. Puputulin ko tong kawad sa labas ng bintana. Lalaki? Sino yan? Siya yung weirdong binata na sinasabi ko. Tutulungan niya tayo, Rocky. Makakaalis tayo rito. Eh paano kung aswang din yan? Paano kung ipapahamak din tayo niyan? Posible ang sinasabi mo. Pero kung hindi tayo sasama sa kanya, mamamatay din naman tayo rito eh. Eh di ganun lang din. Ready na kayo. Bilisan natin ha. Iwan nyo na yung mga gamit ninyo. Kumilos nga agad kami. Ang sinigurado lang namin ni Rocky ay ang mga pitaka, ID at ticket namin pauwi ng Cebu. Maingat at tahimik kaming lumusot palabas ng bintana. Sandali akong nagulantang nang may makitang dalawang tao na nakabulagta doon sa may damuhan. Parehong wakwak ang kani-kanilang mga leeg. Anong nangyari sa kanila? Mga taga-baryo yung mga yan, di ba? Sila ang mga nagbabantay dito sa kubo kanina. Dinispatcha ko na para mabilis tayo makaalis. Sige na. Tara na. Sa totoo lang ay hindi pa rin buo ang tiwala ko roon sa lalaki ng mga sandaling yun. Pero wala na kaming mapagpipilian ni Rocky. Balik kailangan na lang naming magpasya kung saan namin gustong mamatay. Maraming salamat sa iyo, Tol. Kung di sa tulong mo, baka mapatay na talaga kami ng mga yun mamaya. Mamaya na yung pasasalamat. Hindi pa tayo nakakalayo ng baryo. Ituon nyo muna ang atensyon nyo sa pagtakbo. Masok ka lang gubat. Teka, sandali. Bakit dito tayo tumatakbo sa mismong daan papasok sa baryo? Hindi pa pwedeng doon tayo sa maraming damo, halaman at puno para mailigaw natin sila? Kabisado nila ang gubat na ito.
Walang pinagkaiba sa kanila ang maayos na daan at ang kasakulan. Makakakilos pa rin sila ng mabilis kahit alanganin ng paligid. Pero kayo, hindi. Tuloy-tuloy naming tinahak ang daan. Yun din ang dinaanan namin papasok sa baryo. Landas na hindi masyadong madamo. Itinodo namin ang bilis ng takbo namin. Iniisip namin ni Rocky na baka hinahabol na kami ng mga aswang kaya kailangan naming magmadali. Hindi ko nga lang maiwasang mapansing may kakaiba rin sa binatang kasama namin. Ni hindi man lang siya pinagpapawisan. Todo na ang takbo namin ni Rocky pero mukhang hindi man lang nahihirapan ang lalaki. Saan ba tayo pupunta ngayon? Babalik ba tayo sa patag agad? May pupuntahan tayong mas ligtas na lugar. Huwag kayo mag-alala. May makatutulong sa inyo. Andyan lang sila. Nagtatago sa malapit. Hindi muna tayo makakatuloy sa kapatagan. Napakalayo nun mula rito. Mahabol nila tayo. Ayun sila! Habulin ang mga alay! Tugisin ang mga yan! Lagot! Andiyan na sila! Mahahabol na nila tayo! Abulin ang mga yan! Hulihin ang mga alay at patayin! Si Kabak! Huwag kayong patitinag. Bilisan ninyo lang ang pagtakbo. Malapit na tayo sa mga kasama ko. Ha? Takbo! Tinodo pa namin ang pagtakbo. Literal na nga kasi kaming hinahabol ng mga halimaw. Baliwala na sa akin ang matinding pagod at pangangalay ng mga binti basta makatakas lang kami sa mga yun. Abot-abot na rin ang pananalangin kung sana hindi nila kami maabutan. Napakalapit na nila! Pagod na ako! Bibigay ng katawan ko! Huwag kang bibitiw, Rocky. Ano mang mangyari? Huwag kang bibitiw! Halimaw! Malas mo at humarang ka sa akin, tanga. Itong sa'yo ang... Napahinto kami sa pagtakbo nang may lumundag sa harap namin. Isang babae, napakagulo ng buhok at namumula ang mga mata. Mata ng kagaya ng mga mata ni Nanay Miray nang makita ko siya sa may kumunoy. Talaga bang tatakas kayo at iiwan niyo ako? Huwag kang lalapit! Diyan ka lang! Rina? Rocky, huwag kang magpapauto. Yan ang nanlilang sa atin at nagdala sa atin sa lugar na to. Nagdala sa inyo rito? Eh gusto niyo naman magbakasyon, di ba? Heto! Heto na ang bakasyon niyo. Hindi ko akalaing ganyan ka pala. Hindi ko akalaing magagawa mo kaming ipahamak. Mga kaibigan mo kami. Nobyo mo ako. Bakit mo nagawa sa amin to, Rina? Dahil ginawa ko lang responsibilidad ko. Ang maghanap ng alay at pagkain. Kaya hindi ko kayo hahayaang makatakas. Rocky, umilag ka! Patawad, pero kailangan kong gawin to sa kaibigan ninyo. Tara na! Magpatuloy na tayo! Walang hiya ka! Lintik na gabunan! Nagulantang kami sa ginawa ng binata sa kaibigan namin. Noong papasagod na kasi si Rina ay bigla na lang hinablot ng binata ang isa niyang braso. Kinalmot siya sa dibdib tsaka hinagis sa katawan ng isang puno. Kitang-kita ko rin na nangitim ang kamay na pinangkalmot ng binata. Paano mo nagawa yun? At bakit umitim yung kamay mo kanina? Mamaya ng paliwanag. Kailangan nating ito ng atensyon sa daan. Paanong mamaya ng paliwanag? Hindi magagawa ng ordinaryong taong ginawa mo eh. Sumagot ka muna, tol. Aswang ka rin ba? Tumingin kayo sa paligid ninyo. Pagkasabi ng binata noon ay iniligid nga namin ni Rocky ang paningin. Nahintakutan kami nang mapansin ang laksa-laksang pulang mga mata papalapit sa amin. Mga aswang papasugod na sa amin. Diyos ko! Anong gagawin natin?
akong bahala. Tumakbo lang kayo ng tumakbo. Sundan niyo ang daan. Magtuloy-tuloy lang kayo hanggat makasalubong niyo ang mga kasama ko. Pero paano ka? Ako nang bahala dito. Pipigilan ko sila. Nasisiraan ka na ba? Hindi mo sila kaya. Kahit aswang ka pa, napakarami ng mga yan. Sugod mga kasama! Magpatuloy lang kayo. Huwag niyo akong iisipin. Sige na, takbo! Itinodo namin ang husto ni Rocky ang bilis namin. Hindi na namin magawang lingunin ang binata. Basta narinig na lang namin ang napakaraming angil, ungol at atungal na nagmumula sa may likod namin. May iba na napapalapit sa amin pero wala namang nangyayari. Walang nakakahabol sa amin. Hindi kami nasasaktan. Sigurado nga lang kami na may pumipigil lang talaga sa mga halimaw na makahabol. Bilisan pa natin! Sandy, bilis pa! Ah! Oo, Rocky! Oo! Ayun! May mga tao ron! Baka sila na yun! Andyan na sila! Tulungan natin sila! Harapin ang mga aswang! Sugod! 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 Sinalubong kami ng iilang mga tao. May dala silang mga itak at pana. Karamihan sa kanila ay humarap sa mga aswang. Ang dalawa naman sa kanila ay inalalayan kami ni Rocky. May napansin din kaming iilang mga kabayo. Sana ito na yun! Sana ligtas na tayo! Huwag kayong matakot sa amin. Mga tao kami, hindi kami mga aswang. Ayos lang kayo? Hindi ba kayo nasaktan ng malubha? Ayos lang po kami, pero yung binata, yung nagligtas sa amin. Huwag niyo siyang alalahanin. Kaya niyang sarili niya. Sumunod kayo sa akin. Kailangan na natin makalayo rito. Isinakay nila kami sa kabayo at mabilis kaming lumayo sa isinumpang lugar na yon. Dumiretso kami sa isa pang baryo sa gubat lang din at agad kaming inasikaso ng mga tao. Pinagpaligo, pinakain at pinagpahinga. Kumusta na ang pakiramdam niyo? Pagod, pero ayos na po. Maraming salamat po sa tulong niyo, Manang. Imang. Ako si Imang. Ang pinuno ng baryong ito. Ang tawag nila sa akin ay Nana Imang. Nana Imang, pwede niyo bang ipaliwanag sa amin ng buo? Kung ano ba talaga yung mga nasa kabilang baryo? Ano ba talagang nangyayari? Yung binata kanina na nagligtas sa amin. Sino at ano ba talaga siya? Dahan-dahan lang iho, matanda ang kalaban. Nako, pasensya na po. Naguguluhan lang kasi talaga kami. Una, ayun nga. Mga aswang ang nakatira doon. Nambibiktima sila ng mga tao sa pamamagitan ng panlilinlang. Nag-iimbita sila ng mga dayo sa kung saan-saang lugar. Pinapapunta nila roon para ialay sa kanilang Panginoon at kainin pagkatapos. At pinipigilan niyo sila? Nililigtas ninyo ang mga bibiktimahin nila? Oo, pero hindi ganun kadali yon. Siguro nga alam namin kung paano sila kalabanin. Pero mga aswang pa rin sila eh. Kaya madalas ay umiiwas na lang kami sa gulo. Hanggang sa may nadiskubre kami nung nakaraang taon lang. Nadiskubre? Mga labi ng isang sinaunang aswang sa isang kuweba. Buong buo pa yun ang makita namin. Kung hindi mo nga lalapitan at uusisain, aakalain mong natutulog lang yun. Nakapagpasya ang baryo na ibalik na lang yun sa yungib. Pero ginamitan ko ng pagtatawas muna. Inalam ko kung sino ang bangkay na yon at nadiskubre ko, hindi siya masama. Meron ba nun? Aswang na hindi masama? Meron. Ako yun. Nakabalik ka na pala, Kabak. Opo na Imang. Medyo nakakainis nga lang po. Kasi hindi ko na talaga kayang makipaglaban ng matagal. Nanghina na ako. Napilitan akong tumakas at tumatras. Teka, sandali. Aswang ka rin? Hindi pa nga pala ako nakakapagpapakilala sa mga ito ng maayos. Ako si Kabak. Oo, aswang ako. Ang totoo, kapatid ko si Gubang.
Gubang? Yung lolo ni Rina? Hindi niya talaga lolo yun. Pinalabas lang nilang ganon ang kwento. Ang totoo, pinuno ng baryo si Gubang at tagapagsilbi niya lang si Miray. Eh anong sabi mo? Kapatid mo yung gubang na yon? Oo. At ako ang dating pinuno ng baryo na yon. Kaso nga lang, ayaw nila sa mungkahi kong wag nang manggulo at kumain ng tao. Kaya nila ako pinatay ng patraidor. Teka, sandali ha. Hindi ko manguya ang lahat ng to eh. Di na kailangan. Hindi nyo rin kailangan na maintindihan ang lahat. Ang kailangan nyong isipin ay ang tuluyan yung pagtakas at paglayo sa lugar na ito. Nagalit na natin si Nagubang. At ngayon, naghahanda na sila para lumusob sa baryo na to. Ngayong gabi mismo, darating na sila. Sigurado ka ba dyan, Kabak? Opo, Nanay Imang. Malamang lulusob na sila dito pagsapit ng 3:00 ng madaling araw. Kung kailan sila malakas, kung kaya kailangan nating buuin ang paghahanda ng mga alauna, sa mga ganong oras din, aalis ang mga dayo. Sige, sasabihan ko mga kasama natin. Sasama na lang sa pag-alis ng mga dayo mga kasama nating hindi makakalaban. Ibang mga matatanda, mga bata at mga may karamdaman. Sumakit ang ulo ko sa narinig. Hindi ko akalaing hindi pa pala tapos ang problema namin noong gabing yun. Akala ko kasi ligtas na kami sa baryong yun at makakauwi na kami pagsikat ng araw. Pero dahil wala naman kaming magagawa ni Rocky, nagpahinga na lang muna kami. Kailangan naming makabawi ng lakas. Nakakabaliw tong kunyaring bakasyon natin na to. Oo nga eh. Gusto lang naman nating maglibang. Tapos ganito. Ang masama pa dun, nalaman pa nating halimaw pala yung kasama natin. Aswang palang girlfriend ko. Alam kong napakasakit sa'yo nito, Rocky. Pero wala eh. Kailangan mo nang kalimutan si Rina. Alam ko naman. Nakakagago lang talaga. Binalak pa tayong ipahamak, punyetang yan. Alam mo kung anong nasa isip ko ngayon? Ano? Sana kung magkaguluman sila, kasama siya sa mga mapatay ni Nana Imang. Alata kasing buhay pa yun eh. Hindi pa yun napatay ng makalmot ni Kabak. Bakit mo naman naisip yan? Kahit paano naman kasi naging malapit din sa atin si Rina. Kung hihilingin natin yan, wala na rin tayong pinagkaiba sa mga aswang. Kung hindi kasi mangyayari yon, may posibilidad na balikan niya tayo. Alam niyang bahay natin eh. Ang nakakatakot pa doon, baka magsama siya ng maraming aswang. Tapos bigla na lang tayong dagitin. May punto ka. Magpahinga na nga lang muna tayo. Mahabang lakarahan o takbuhan na naman tumamaya eh. Sige, dyan ka lang sa papag. Dito na ako sa sahig. Napakagulo ng isip ko nang pumikit ako noon. Kung sa ordinaryong pagkakataon dapat hindi na ako nakatulog ng maayos. Pero dahil sa matinding pagod ay agad na bumigay ang katawan ko. Nakatulog ako ng napakalalim. Namalayan ko na lang, ginigising na ako. Sandy, Sandy, gumising ka na. Sandy! Sandy! Ano oras na ba? 1:00 na. Aalis na raw tayo. Heto, pinapabigay ni Nana Imang. Nilagang kamote. Kumain daw muna tayo at magkape. Pero kailangan nating bilisan. Dali-dali kaming kumain at nagkape ni Rocky. Pagkatapos ay agad na kaming lumabas ng kubo. Ilang lakad lang ay nakita namin ang ilang mga katao na nagtitipon sa harap ng bahay ni Nana Imang. Siguro ay nasa 10 silang lahat. Mabuti at nandito na kayo. Sumubay na kayo sa grupo na ito. May 2 nang nauna kanina. Papuntang patag na po ba to? Oo, doon na kayo didiretso. Ihahatid ko na rin kayo hanggang sa ligtas ng bahagi ng gubat. Mahirap na kasi. Baka matambangan pa kayo. Marami pa rin bang magpapaiwan dito? Oo. Sila yung mga lalaban sa mga aswang nalulusob dito.
Kapag kasi iniwan natin tong baryo, mas mabilis sila makakasunod sa mga tumatakas. Naku, nakakakonsensya naman. Mukhang kami pang naging dahilan ng problema nyo dahil sa pagliligtas mo sa amin. Kaya nasa alanganin kayo ngayon. Sandy. Sandy ang pangalan mo, di ba? Oo. Ayun, Sandy. Huwag mong isipin na kasalanan ninyo. Matagal nang nambibiktima ang tribo ng mga aswang. At matagal na silang gustong pigilan ni Nana Imang. Kung hindi kayo dumating, may iba silang bibiktimahin at may iba ring akong ililigtas. Ganito pa rin ang kakahantungan ng mga bagay-bagay. Habang nagsasalita si Kabak ay hindi ko maiwasang mapatitig sa kanyang mukha, lalo na sa kanyang mga mata. Pinapakiramdaman ko siya. Noon ay tuluyang kong nakumbinsi ang sarili ko. Hindi nga siya masamang nilalang. Hindi siya masamang aswang. Paano? Lumakad na tayo. Mag-iingat kayo, ha? Opo, Nana Imang. At kayo rin. Mag-iingat din kayo. Salamat po sa tulong niyo sa amin, Nanay Imang. Habang buhay naming tatanawin tong utang na loob. Sana po, gabayan kayo ng Panginoon. Sige na, mauna na kayo. At huwag nyo na kaming alalahanin dito. Ituring nyo na lang na masamang bangungot itong lahat pag uwi. Mag-aalas 2 ng madaling araw nang lumakad na kami. Muli kaming sumuot sa kasukalan ng gubat. Medyo matilim dahil buwan lang at iilang mga lampara ang ilaw namin. Tahimik din ang paligid. Mga yabag lang namin sa mga damo at tuyong dahon ang naririnig ko, pero ramdam ko pa rin ang bigat ng malamig na hangin. Alam ko sa sarili kong nakaambalang ang panganib. Kabak! Pwede ba ako magtanong? Huwag mo sanang mamasamain. Nagtataka lang talaga ako. Sige lang, magtanong ka lang. Di ba aswang ka rin? Bakit natitiis mong hindi kumain ng tao? Kung pwede pala yun, bakit hindi ginagawa ng iba? Una, dahil isa akong gabunan. Gabunan? Ano yun? Ang mga gabunan, ang pinakamataas at pinakamalalakas na uri ng mga aswang. Kami rin ang karaniwang pinakamatanda sa tribo namin. Kami yung mga nagsisilbing pinuno. Sa sinuunang panahon, tumatayong mga dato ang ibang mga gabunan. Sa lakas namin, kaya naming hindi kumaing madalas ng tao. Kahit isang beses lang sa isang taon. Ayos na. Ang iba naman, tulad ko, talagang nanumpang hindi kailanman kakain ng tao. Si Gubang. Kapatid mo, di ba? Ibig sabihin, malakas din siya tulad mo. Bakit siya kumakain ng tao? Doon pumapasok ang ikalawang punto. Ganon siya dahil yun ang gusto niya. Ayun nga, at nilabanan pa nila ako para lang sa karne ng tao. Isang tanong pa. Ibig sabihin ba nun? Kasing tanda mo na si Gubang? Mas matanda pa ako sa kanya. Ang totoo, hindi ito ang totoo kong itsura. Ang mga gabunan ay matatanda. Anyong hukluban kami. Itim ang balat, puti na ang buhok, bula ang mga mata. Yun ang nakita mo kanina, Sandy. Ang nakita mong pag-itim ng kamay ko. Saan na nga ba tayo dadaan ngayon? May tinutumbok tayong padausdos na bahagi ng gubat. Halos bangin na nga yun eh. Ang ibaba nun, malapit na sa isang pamayanan. Hindi na nila kayo masusundan doon. Tsaka may kakilala rin si Nana Imang na taga roon. Sila ang lalapitan ninyo. Nagpatuloy kami sa paglalakad sa gubat. Naging kampante ako kasi nga may kasama pala kaming malakas na aswang. Sa isip ko nun siguro makakalabas na kami sa gubat ng walang aberya kasama ang iba pang mga taga-baryo. Subalit, nagkamali ako. Mahigit 1 oras sa lakad namin. Mga kasama! Malapit na tayo! Bilisan natin!
Hindi pwede ito. May problema ba? Nasundan nila tayo. Nararamdaman ko na sila. Parating na. Kumusta, mahal kong kapatid? Nagulantang ang buong grupo nang bigla na lang lumundag sa harap namin ang matandang si Gubang. Nahintakutan ako kasi pasok sa kanya ang inilarawan ni Kabak. Itim ang balat, puti ang buhok at pula ang mga mata. Itsurang hukluban. Isang gabunan. Nagpalinga-linga ako. May napansin akong 3 kaliskising halimaw na nasa paligid lang. Isuko muna sa amin ang mga alay at hindi na natin kailangan pang magkagulo pa rito. Ilang beses ko bang kailangang sabihin sa'yo? Hindi na tayo dapat na kumakain ng tao. Kabak naman, mga aswang tayo, mas mataas na uri na nilalang tayo. Mga pagkain lang natin yung mga yan. Pagtatalunan na naman ba natin to? Hindi matatapos ang pagtatalo natin. Dahil dyan sa katigasan ng ulo mo. Hindi mo ba talaga isusuko sa amin ang 2 yan? Hindi! Kung gano'n, mamamatay ka na! Bukan mo kung kaya mo! Hindi ko alam kung anong nangyari. Basta namalaya na lang namin ni Rocky na iba na ang anyo ni Kabak. Naging hukluban na rin ang binata. Tumanda ng husto ang itsura niya at tumitim ang kanyang balat. Pumuti rin ang kanyang buhok tapos namula ang mga mata. Sandy, bilisan nyo na. Tumakas na kayo rito. Tumakbo na kayo at bumaba kayo sa bangin. Hindi kayo makakatakas! Akong harapin mo. Walang iya kong kapatid. Sandy! Bilisan na natin! Bigla ay hinablot ni Rocky ang braso ko tsaka hinila ako patakbo. Tumakbo na rin kasama namin ang iba pang mga taga-baryo. Sinubukan pa kaming habulin ni Gubang pero hinaharangan siya ni Kabak. Humaharap naman sa iba pang mga aswang ang mga kasama naming kaya pang lumaban. Lagot na! Dumadami pa sila! Basta, unahin na lang natin ang kaligtasan natin. Isipin natin kailangan nating makababa sa bangin. Nasisiraan ka na ba? Karamihan sa mga kasama natin ngayon, hindi makakapalag sa mga aswang. Mga matatanda, may karamdaman, mga bata. Hindi pwedeng wala tayong gawin, Rocky. Kung sa bagay, wala na rin tayong magagawa kundi ang lumaban. Hinaharangan na nila tayo. Etong sa inyo! Eto pa! Nagsimulang maghagis ng bato si Rocky sa mga aswang na humaharang sa amin. Gumaya na rin ako. Pati ang iba pa naming mga kasama ay gumaya na rin hanggang sa napansin naming pinakanasasaktan ng mga halimaw kapag tinatamaan sa mata. Kaya yun na ang pinupuntirya namin. Bilisan natin mga kasama! Bumaba na tayo sa bangin! Sandy, mauna ka na! Pero paano ka? Susunod din ako. Tutulong lang ako para manatiling malayo yung mga impaktong yan sa bangin. Sige na! Bilisan nyo na! Bumaba ako sa padausdos na bahagi ng lupa. Maingat. Isang pagkakamali lang at siguradong gugulong ako pababa. Kumakapit kami sa mga damo at ugat. Nagsilbing alalay namin ang iilang mga bato at puno. Diyos ko, gabayan niyo kami. Protektahan niyo kami. Sana walang mamatay. Sana makatakas kami ng ligtas. Sana... Rocky! Hindi! Si Rina! Lumayo ka sa akin! Halimaw ka! Demonyo! Pagkatapos ng lahat, yan ang sasabihin mo sa akin? Ako? Halimaw? Demonyo? Ha, Rocky? Ang kapal ng mukha mo magsalita ng ganyan! Ikaw nga tong ipapahama kami! Lumayo ka sa akin! Mamatay ka na! Buisit ka! Ikaw ang mamamatay! Hindi! Rocky! Hindi!
Nakita kong inambahan ng kalmot ni Rina si Rocky. Kinabahan ako noon para sa kaibigan ko. Ang nakakainis pa, wala akong magawa dahil nasa kalagitnaan na ako ng pagbaba. Tumigil na kayo! Kabak! Ikaw na naman! Nakakainis ka na! Sumunod ka na sa pinuno ninyo! Kita kong hinagis ni Kabak si Rina. Kung saan siya napunta hindi ko na alam nung una. Lumingon ako kay Rocky. Sumenyas siya sa akin na susunod na siya pababa. Kaya nagpatuloy na ako. Bumaba ako hanggang sa makarating sa patag na bahagi. Agad nga ring sumunod ang mga kasama ko. Lintik na rin ang yon. Kala ko talaga katapusan ko na. Buti dumating si Bossing Kabak. Yun na nga eh. Pero sige na, lumakad na tayo. Sumabay na tayo sa mga kasama natin. Si Kabak, di na natin hihintayin. Huwag na. Pwedeng nakikipagsagupaan pa rin siya doon. Pwede rin bumalik yun kina Nanay Imang. Kaya muna na tayo ron sa sinasabi nilang pamayanan. Sumabay nga po kami ni Rocky sa iba pa naming mga kasama. Lumakad kami sa maliit na pamayanang nasa labas ng gubat. Iba pa po iyon sa baryong may maraming sakahan. Kumbaga lumusot talaga kami sa kabilang dako ng gubat. Magpahinga muna kayo rito. Siguradong pagod na pagod kayo. Gagamutin din namin kayo kung kailangan. Kayo ho ba yung kaibigan ni Nanay Imang? Oo, ako nga. Pinsan niya ako. Kaya wag na kayong mahiya. Dumito muna kayo. Manang, pwede ho ba kami manatili rito ng mga 5 araw pa? Wala pa kasi yung biyahe ng barko namin papuntang Cebu eh. Ay, syempre naman. Pwedeng pwede. Huwag kayong mag-alala. Ligtas kayo rito. Oo nga pala, Rocky. Yung mga ticket natin, nasa iyo pa? Oo, nandito pa. Medyo malaki naman tong pitaka ko eh. Ayos lang to dito. Pagsikat ng araw ay nakapagpahinga na kami ng maayos ni Rocky. Hindi nga lang mawala-wala ang kilabot na natamo ko sa mga aswang. Kaya nanatili akong mapaghinala sa mga tao sa paligid namin. Pinapakiramdaman ko sila. Napatunayan ko namang wala ngang mali sa kanila. Hindi sila mga lihim na halimaw. Hanggang sa sumapit ang tanghali. Anong oras na ba? Habang nagtulog ko Mag-aalauna na ng hapon. Kumain na ako. Pinagtira kita ng pagkain dyan. Salamat. Gutom na rin ako eh. Sandali, pagbubuksan ko. Magandang tanghali sa inyo. Kabak! Salamat sa Panginoon at ligtas ka. Si Nanay Imang, kumusta? Ayos lang si Nanay Imang. Nagpapahinga na siya ngayon dyan sa kabilang bahay. Marami rin ang nakaligtas. May 3 nga lang na nalagas. Eh kayo, kumusta kayo rito? Ayos lang naman kami. Nakapagpahinga at nakakain na. Ay, bossing. Magtatanong nga pala ako. Si Rina ba? Yung babaeng nagpanggap na kaibigan namin. Ano na pong nangyari sa kanya? Huling kita namin sa kanya nung hinagis mo siya eh. Mapatawad niyo sana ako. Pero, wala na ang kaibigan ninyo. Naku, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ang totoo nga niyan, nagpapasalamat pa kami sa iyo eh. Kung naiwan kasi siyang buhay, baka masundan niya kami sa Cebu. Oo nga pala. Kailan kayo uuwi? Sa susunod na 5 araw pa ang biyahe namin. Kaya kailangan muna naming manatili rito. Eh, ikaw ba? Dito ka na rin mamamalagi? Hindi.
aalis ako. Kung saan ako pupunta ay hindi ko pa alam. Gusto ko lang maglagalag. Magkikita pa kaya tayo ulit? Tadhana lang ang makapagsasabi. Nanatili nga po kami ng 5 araw sa baryong yun. Pagkatapos ay hinatid kami ni Kabak sa Pantalan para sumakay ng barko pa Cebu. Sa kasamaang palad, yun na ang huling pagkakataon na nakita ko siya. Wala na rin akong naging balita kina Nana Imang. Sinubukan naming makibalita ni Rocky makalipas ang 4 na taon. Pero wala na sila roon sa mapayapang baryo nang dumalaw kami. Kaya naman sinunod na lang namin ang habilin ni Nana Imang. Tinuring na lang naming isang masamang bangungot ang lahat. Isang masamang bangungot na mabuti hindi na namin ulit dinanas. Nakabalik naman po kami sa ordinaryo naming buhay sa Cebu. Niligawan ako ni Rocky. Pero di ko siya sinagot. Magagawa ko, kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Pero naging malapit naman kaming magtropa. Nakapangasawa rin siya paglaon at ako rin ay nakabuo ng sarili kong pamilya. Ngayon po bilang panapos nitong liham ko, mag-iiwan ako ng isang tanong sa inyo. Kung kayo ba, inimbitahan kayo ng isang malapit na kaibigan sa isang liblib na lugar, kasama po ba kayo? Bakit oo? Bakit hindi? Iwan nyo na lang po ang mga sagot ninyo sa comment section at nang mabasa ko. Maraming salamat po. Magandang araw.